Itong planong ito, kung sino man ang gumagawa at nag-udyok dito, walang awa sa mga overseas Filipino workers at kahit sa kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po yung plano, yun daw pong iba, hindi naman ho nila lahat. Yun daw pong iba ng mga Pilipino sa Europe, especially dyan po sa Netherlands, ay ititigil ang remittance. Ibig sabihin, yung pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas para sa kailang pamilya. Naku, ay ibang issue yan. Pero sandali, bago tayo magbigay ng analysis at opinion dito, pakinggan muna natin ang sagot ng Malacanang tungkol dito sa isyong ito ni Malacanang Press Officer Communication Undersecretary Claire Castro tungkol dyan sa isyong ito. Mayroon bang mastermind? Ano ba ang epekto nito? At iba pa. Pakinggan po natin itong muling briefing sa Malacanang. Isa sa mga isyo ay itong tungkol sa remittance ng OFW. Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin po sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok. Yeah, dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Nagkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Pilipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Ayun, napakalinaw nun. At totoo yun. Unang tatamaan ng stop remittance ay ang kanilang pamilya. Diba? Alam naman natin, marami po ng mga overseas Filipino workers, kaya nga nag-abroad sila para maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Ngayon, kung sila isasali dito sa issue ng politika or sa issue ng protesta dahil pinahuli, dahil nahuli, dahil nakakulong si Duterte, abay malayo yan. Alam ba ninyo kung bakit nakakulong si Duterte? Bakit nyo isasakripisyo ang buhay ng inyong pamilya? Kasi pag hindi kayo nagpadala ng pera, kayo magugutom. Tapos pag nagutom ang pamilya at nagkasakit, sisisihin ng gobyerno. Abay, anong kinalaman ng gobyerno sa gutom nyo? Kung yung inyong kamag-anak na OFW hindi nagpadala ng pera bilang protesta. So kung merong epekto ito sa ekonomiya, mas malaki ang epekto sa pamilya ng isang OFW. Tandaan nyo yan. Maging marunong po kayo. Unang-una, hindi lang naman sa Netherlands, napakaraming bansa sa Europe, napakaraming bansa sa buong mundo ang merong Pilipinong nagpapadala ng pera sa kailang pamilya. So, hindi gaano mararamdaman yan ng pamahalaan. Kung merong ilan o meron na nag-oorganisa na OFW na bilang protesta ay isakripisyo ang pagkain ng kailang pamilya at ang kanilang buhay, abay hindi natin ho nakikita ang kabutihan dyan. Okay? Marami namang pamamaraan kung gusto niyo maghayag ng protesta, yung mag-rally kayo, magsabi ng inyong saloobin, okay na yun. Pero yung isakripisyo nyo yung pagpapadala ng pera, nakala nyo yung makakatulong sa inyo, ay hindi. Kayo po ang unang tatamaan. Ang gobyerno hindi magugutom. Ang maraming Pilipino hindi umaasa sa remittance dahil walang kamag-anak na OFW, hindi magugutom pag tumigil kayo. Ang magugutom ay ang inyong pamilya. Tama yung sinabi ni Joseph Castro. Kaya dapat po kung mayroong nanggagamit sa inyo, may nag-uudyo kayo, alamin nyo. Ano ba ang layunin? Pag hindi ba kayo nagpadala ng remittance o stop remittance sa inyong mga mahal sa buhay, mawawala ba ang Marcos administration? Makakalaya ba si Duterte sa kulungan? Madidismiss ba ang kaso dahil pag hindi kayo nagpadala ng remittance? Hindi. Kayo ang tatamaan. Kung meron mang epekto, conforme sa laki at dami, napakaliit niyan.
Kasi ang gobyerno may sariling pera sa magitan ng taxes sa maraming pinanggagalingan. Although isang malaking tulong at kinirespeto na ang remittance ng mga OFW at mga Pilipino sa abroad ay malaking tulong. Pero yan ay nanggagaling sa maraming mga bansa sa mundo. Hindi lang po dyan sa Netherlands. Kaya maging maingat po kayo. Baka kami nanggagamit. Kawawa kayo, ha? Ingat lang. Any comment, reaction, malaya po kayo. Pangalawa na ating pag-usapan, eto, napapansin natin na hindi sila nakapokus sa kung paano harapin yung kaso eh. Lagi nakapokus sila sa paninira, paninisi at batikos na ginagawa kay Pangulong Marcos at sa gobyerno. Ano bang kasalanan ng gobyerno sa problema ni Duterte ngayon? Wala naman. Kasi yung kinakaharap na problema ni Duterte, kanyang ginawa niya no kanyang administrasyon at ilang beses naman niyang inamin sa mga public hearings sa Senado at Kongreso na inaako niya ang pananagutan doon sa Operation Tukhang kung saan marami po buhay ang nawala. Hindi yan kasalanan ng Marcos administration. Wala pa si Pangulong Marcos sa Malacanang, may kaso na sa ICC si Digong Duterte. Ipinatupad lang ang warrant of arrest kasi mayroong Interpol. Okay? Na gumawa. Ini-issue ang warrant. Yun po yun. Isang issue pa na natin napapansin, pinipilit nitong mga DDS, Duterte supporters na sisihin ng gobyerno. Hindi naman makakatulong yan sa kaso ni Duterte. Matagal ko nang sinabi, paulit-ulit na, hindi lang ako, napakaraming abogado, napakaraming nagsabi, wala nang jurisdiksyon ang gobyerno at ang korte ng Pilipinas sa ICC o kay Duterte. Kasi under na ng ICC. Nagkaroon na nga ng pre-trial, magkakaroon na ng trial. Ebidensya laban sa ebidensya ang labanan niyan. So kahit pa anong palusot o drama na ginagawa ng mga DDS, vloggers, mga troll, buzzer, at politiko at iba pa, yan ay for publicity na lang. For views only na lang. Wala na kayong magagawa. Ang advice ko, hindi man nyo hinihingi, mag-concentrate na lang ang kanyang mga abogado para harapin at labanan ang mga ebidensya at testigong ipipresenta ng prosecutor before trial o during trial sa ICC. Yun lang. Wala na po magagawa ang Philippine government yan. Wala na po magagawa ang Philippine law at wala na rin magagawa na kayo man ay magrally kaliwat kanan, bumatiko sa administrasyon, yan ay politika lang ang tingin ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa internal problem ng Pilipinas o political issue sa Pilipinas. Ang kanilang pinakikialaman ay yung di umano paglabag sa karapatan ng tao, crime against humanity. Dahil yun ang kaso na ispinail, reklamo ng mga Pilipino sa International Court. Yun po yun eh. Please like and share ng video ito.